Ayan, hello. So, yung unang reading ko ay palpakang audio kasi yung mic ko hindi naka-attach yung isa, yung transmitter. So, pasensya naman, unintentional yan. Sino ba namang may gustong mag-read ng walang malinaw na audio? Common sense, di ba? So, eto na, para wala na kayong reklamo, gagawa na lang ako uli ng isa pang reading. In-upload ko lang din yun kasi sayang naman, pinagpaguran ko kahit na malabo yung audio, in-upload ko na lang din siya. Kahit na alam ko na pipintasan at magre-reklamo kayo. Okay? As usual, marami pa ring reklamador. So, eto na po yung general reading ninyo. Take only what resonates, kung ano lang yung tumutugma sa inyo, ano lang yung useful, applicable sa situation nyo, yun lang yung kunin ninyo. Siguro naman very clear na yung sound ko ngayon. Kasi nakakabit na pareho yung transmitter at receiver ng microphone ko. Okay? Yes, I am aware na malabo talaga yung audio nun. In-upload ko lang talaga siya. Kasi sayang naman yung pagdadadaldal ko dun. My bad. Maraming salamat sa pag-drop by nga pala sa mga gustong manood ng reading ko. Bago man po kayo dito or matagal na. Thank you so much. Yung mga ayaw, you're free to go, Char. Yung mga may gusto lang dito sa akin, yun lang yung manood. So, unay judgment, the lovers. Puro mga majors to Temperance, Sagittarius, tsaka Gemini, meron. Pero kahit naman anong sign ninyo, general reading to. As long as nakaka-relate kayo, no? As long as gusto nyo manood. Four of Cups. Hermit is Virgo. So, ang daming mga major cards could be something very important, no? Nakakita ko rito, importante yung pag-uusap. Parang merong pagmi-meeting or pag-uusap. Pwedeng ito ay pakikipag-ayos, pakikipag-areglo, pakikipag-ayos, parang ganun. May mga matters na importante na kailangang i-discuss, no? So, ang nakikita ko rito ay pwedeng yung iba ang pag-uusap na ito ay may kinalaman sa sa relationship ninyo. May kinalaman sa connection, relationship ninyo. Pwedeng excuse me, minum ako. Parang open forum, alam mo yun, parang latagan ng mga problema or kung ano man yung mga importante na kailangan ninyong pag-usapan. Yung iba pwedeng sa love life yan, pwede rin namang hindi, open forum. Kung nakaranas na kayo, uso sa amin dati yun. Pag may mga sama ng loob, pag may problema, nag-open forum kami. Ganyan. Magpabarkada man yan, sa pamilya, no? Parang feeling ko may misunderstanding or pwedeng hindi kayo magkasundo doon sa bagay na dinidiscuss ninyo, gusto nyo mangyari.
Kung pwede itong mangyayari pa lang, again, hindi ko controlled kung past, present, future energies man yan sa inyo. Syempre, hindi nyo private reading yan. Maaring iba-iba. No? Maaring sa iba past na, sa iba present pa lang, sa iba mangyayari pa lang. So, nakikita ko rito is magkakaroon ng withdrawal or avoidance kasi pwedeng merong nagde-demand ng usapan, pero pwedeng yung isa naman is umiiwas sa discussion, sa usapan. May mga matters kasi dito, kung sino man yung avoidant dito, may mga bagay na ayaw niyang mabulatlat. May mga bagay na ayaw nang ungkatin kung hanggat maaari. Okay? Kaya siguro avoidant yung isa. May pag-iwas, may paglayo eh. So ano pa? Oo, kasi ayan o, could be na may mga bagay dito na may mga bagay na hindi sinasabi. May mga bagay na mas pinipili nung avoidant na hindi i-discuss, itago na lang, isikreto, kesa alam mo yung bulat-latin, pag-usapan. Ayaw eh. Ayaw niya yun. Ayaw niyang ma-reveal. Ayaw niyang mapag-usapan yun. Ina-avoid niya yun siguro. Okay? At saka isa pa, pwede ring avoidant to kasi ayaw niya, hindi siya interesado na ayusin or kalkalin pa yun. Basta hindi siya interesado, unwilling, ayaw niya, avoidant siya. Okay, ano man yung mga topic na yan. So, love life man yan or whatever. For some of you, nakakita ko ng offer, partnership, o baka yung iba sa inyo, pwedeng peace offering yan, pakikipag-areglo, pakikipag-ayos, pero yung isa nga parang avoidant siya. Okay, hindi siya interesado, ayaw niya eh. Ayaw niyang makipag-diskusyon, ayaw niya makipag-ayos, no? Pero nakikita ko naman in terms of career, pwede rin namang merong opportunity kasi parang may contract, partnership na paparating sa inyo. So, thank you so much for dropping by. Thank you dun sa mga generous na nagpadala ng stars palagi. Yan, yung mga lagi nagpapadala ng stars, mga new star senders, yung mga old-timers, magpapadala ng super thanks, mga mababait na nag-a-avail ng subscription, membership, anniversary ng iba, hindi sila umalis. Thank you so much sa support. And thank you rin dun sa mga laging nag-heart, nagla-like, nagko-comment, nag-share ng mga readings natin. Yan. Kung bago kayo, please don't forget to subscribe, follow. Malaking tulong po yan bawat isang like, follow, subscribe ninyo. Ayaw talaga eh. Ayan o. Kaya ako nag-expect ka talaga dito ng communication, mapag-usapan, ma-straighten out. Maayos yung dapat ayusin. Feeling ko lang hindi pa yan maaayos sa ngayon. In the near future. Hindi pa. No luck yet. Baliktad yung Wheel of Fortune mo. Pero nakikita ko dito this situation is hindi pa to final eh. Sa ngayon lang talaga yun yung energy ng isang person dito na avoidant siya, ayaw niya pa. Pero hindi ibig sabihin nun na mag-e-end na siya agad doon. So siguro give it a rest, hayaan mo lang. Gusto niyang dumitouch, kung avoidant siya, hindi mo pipilitin kung ayaw, di ba?
Oo, hayaan mo siya magkusa or hayaan mo dumating yung tamang timing kasi meron something about the Wheel of Fortune reversed na ano puwedeng mali talaga yung timing Hindi talaga ito yung tamang timing para walwalin 'yan, alam mo yun, ungkatin, pag-usapan, pilitin. Kumbaga let it flow naturally. Kumbaga kung darating, kung nangyayari, kung magkukusa, 'di magkusa, yun yung nakikita ko rito. Wow, ang ganda. Iba dito nakakita ko, puwedeng LDR relationship kayo pero yung iba naman, nakita ko puwedeng this is an opportunity abroad, 'no? So, nakikita ko puwedeng may opportunity ka sa ibang lugar or sa ibang bansa. Oo, ang ganda. Nakikita ko na hindi lang din isang magandang opportunity yung darating sa buhay mo, 'no? So, in career man 'yan, in love, nakakakita ako ng maraming possibilities na puwedeng dumating sa'yo, opportunities na puwedeng dumating sa'yo. So, if ever na meron ka mang alam mo 'yun, kung hindi man 'yan talaga yung ngayon, hindi man ito yung para sa'yo, alam mo 'yun, may mga iba pa namang pagkakataon, 'no? Sabi ko nga kung pag-uusap din 'yan, 'wag na ipilit kasi ayaw talaga, 'no? Ayaw talaga nung isa. Meron pa namang ibang time o pagkakataon according to the Wheel of Fortune reversed and Seven of Cups reversed, 'no? Sabi ko nga hindi pa naman 'yan final. Mm. Hindi pa ito totally hindi ka pa totally kina-cut out niyan or hindi mo pa siya totally kina-cut out according to the Queen of Swords reversed. May mga meron alam mo 'yun, ayaw lang talaga, maaaring ayaw niya lang talagang humarap sa ngayon, ayaw lang niya siguro talaga ng confrontation, ayaw lang talagang i-deal with sa ngayon. Yun yung nafe-feel kong energy with the Queen of Swords reversed. Kaya nga ayaw niyang makipag-usap, ayaw niya pang humarap. Whether ikaw yung energy na yan na tinutukoy o yung person na ka-deal mo, interchangeable kung kanino yan. Okay? Oo, pero andun pa rin yung still holding hindi pa rin naman bumibitaw. Sabi ko nga, hindi pa naman ito totally kina-cut off. So, hayaan lang. Hayaan lang. Huwag ipilit, no? Ano pa? Opportunity man o yung person yan. Hindi man talaga maganda ipilit Gawin mo lang, do what you need to do, pero yung mga bagay na hindi talaga umuubra, huwag ipilit. Okay? Kasi merong tamang timing talaga. Yun na yung nafe-feel ko. Wheel of Fortune reverse, sinasabi kasi dyan talaga na hindi talaga yan yung tamang timing. Pero hindi pa rin namang tapos. Alam mo yun, hindi pa talaga tapos ito So feeling ko lang sa ibang oras, sa ibang araw, ibang pagkakataon tingin ko mapag-uusapan pa rin naman. Darating din naman talaga sa point na mapag-uusapan at mapag-uusapan 'yan. Sa ngayon hindi talaga siya uubra. Ayan Hierophant, 'wag ipilit. This is a situation na hindi pa talaga 'to. Alam mo yun, hindi ito yung situation na wala na talagang pag-asa kung akong tatanungin Pero ang dami kasi talagang major cards nagsasabi rito na wag mong ipilit. Hindi talaga uubra yan sa ngayon. Pero hindi ito impossible. Hindi ito yung wala ng pag-asa, sabi ni Star Card. Okay? Ayan Ano ka lang, stay put ka lang. Kalma ka lang muna ngayon, relax ka lang. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Stay optimistic. Stay positive. Ayan Kailangan talaga dito sandamakmak na patience nga pala. Ayan, lumitaw yung
Temperance, Strength card. Strength card, Leo energy, Magician, Gemini, Temperance, Sagittarius, Hermit, Virgo, Star card, Aquarius. Meron something na sinasabi dito hanggat kung kaya mo namang pigilan, pigilan mo. Kung kaya mong tiisin, tiisin mo. Maging patient ka lang or magpakatatag ka lang. No? Magkaroon ka ng composure. No? Pwede kasing magkaiba kayo ng pananaw nitong person na to. Ayan. Paniniwala, pananaw, opinion, Hierophant reverse. Or pwedeng iba, kung LDR to, pwedeng magkaiba kayong life, magkaiba kayo ng culture, upbringing. May mga bagay na hindi magkatugma pagdating doon sa values, paniniwala ninyo, prinsipyo ninyo eh. Pero this is something na workable pa kung akong tatanungin. Three of Pentacles is here. Which means, may pwede nyo pa namang, kung talagang gusto ninyo, alam nyo yun, pwede naman talaga kayo magtulungan, no? Pwede naman talagang teamwork. So, depende na lang talaga. Para sa akin, this is still workable. Kung, magtutulungan kayo. Ayan, no? Kumbaga may magagawa pa para dito sa situation na to. Hindi ito talaga yung hopeless situation, hopeless case. So, nakakita talaga ako dito ng opportunities para sa inyo in career or sa pera. Andyan yung new prospects, possibilities, projects. Nandyan din yung collaboration. May mga bago ka rin mamimit, makakasama. Pwede ka rin merong makatulong dito sa isang specific na gagawin, goal or project. Yan na nakikita ko kung meron ng mga projects, may mga gagawin, magiging successful naman yung outcome niyan with the Three of Pentacles. No? With hard work, diligence, persistence, focus, importante yan, magiging successful yan. No? Doon sa mga binanggit ko na yun. Pero meron lang talaga mga bagay dito na pwedeng ayaw mag-initiate. Pwedeng naghihintayan kung sino mag-initiate. Pero pwede rin kasi talaga may delay sa mga bagay na dapat sisimulan eh. Hindi magawa, hindi masimulan. Ayan, no? Gustong mag-take action, gustong umpisahan, simulan, pero hindi magawa, alam mo yon. Or pwedeng, merong something na hindi nagja-jive with the Three of Cups reverse. Kaya sabi ko, pagka ganun, mag-ipilit. Pero nakikita ko, 8 of Cups, kung meron mang dumitouch dito, lumayo for a while, or nag-lie low sa buhay mo, bagay man yung situation or person. Andun yung possibility na babalik at babalik pa rin naman yan eh. Ayan no. Wala pa rin talagang good news or improvement with the Six of Swords reverse. Kung nagpaplano ka na lumipat, makahanap ng better, wala pa. Pero this is something na kung relationship dumisconnect man yan, mawala man yan for a while, mag-lie low. Hindi pa talaga yan yung final, hindi pa talaga yan over. Okay, so yan yung mga na-pick up ko dito sa reading ninyo. Maraming salamat. Godspeed, babush.